We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod damo ang mga importanteng balitang lokal sa Northern ug Western Mindanao. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa South Central Mindanao. Aniya na mga unang balita. Subay sa nagsing-abot nga barangay and sangguniang kabataan elections. Pipila ka station commander sa Davao City ang gibalasa. Samtang andam na ang COMELEC 11 sa eleksyon sa October 30. Ano ang report ni Jandy Esteban? Epektibo nitong Oktubre 12, gibalasa ang pipila ka mga station commander sa Davao City. Kini may kalabutan sa tariabot nga barangay ug sangguniang kabataan elections. Na-assign sa Office of the City Director sila Police Major Robel Saavedra ug Police Major Ricky Obenza. Bagong commander sa Police Station, si Police Major Carol Habagat. Sa Burawan Police Station, si Police Major Jake Goles, isip bagong commander. Sa Tugbok Police Station, mao si Police Major Jimmy Evangelista. Si Police Major Alberto Abella sa Kalinan Police Station, samtang si Police Major Mark Edsel Colaste, ang bagong commander sa Los Amigos Police Station. Sumala sa Davao City Police Office, walay mga banay o paryente nga mudagan sa eleksyon ang mga pulis. Gilikayan lang daw sa DCPO ang giingong familiarity nga posibleng maka-impluwensya sa eleksyon. A familiarization ba sa isa ka area yung nana ma'am, so ato na lang kanang ma-impluwensyahan ba kay kini suod aning station commander, so atong para ma-avoid ma'am, maiwasan, so ato na lang silang ikuan ma'am, no? So part of the reshuffling na siya ma'am sa atong station commanders basta padulngay ang ato ang election period. Samtang andam na ang COMELEC 11 sa local elections karong October 30, Lunes. Gani ang mga balota alang sa Davao Region nakatakdang maabot adlaw Martes. I-deliver na siya dito sa ato ang mga provincial treasurers for distribution also sa mga municipal and city treasurers. Samtang gipaybalusab sa COMELEC nga sa adlaw sa eleksyon, alas 7 sa buntag magsugod ang pagboto ug matapos alas 3 sa hapon. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa At Home with GMA Regional TV. Halos 1 ka milyon nga danyos natala sa managlahing sunog sa Cagayan de Oro City ug Upol, Misamis Oriental. Usa sa gitudlong hinungdan sa sunog, napasagdang nakasaksak nga charger sa cellphone. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Pasado alas 6 sa gabi adlaw Domingo, kalit nga miulbo ang dakong sunog sa Zone 12, Sitio Sayas, Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City. Sa kadako sa sunog, halos malukop na sa kalayo ang tibuok dalan sa lugar. Sumala sa BFP, Carmen Fire Station, paspas matud pa nga mikaylap ang kalayo tungod gama lang sa mga light materials ang mga balay sa lugar. Dali ra sa mga kaylap. So gamay lang pag-ignite, kaylap diretso ang karayo. Base sa atong mga interview sa mga kasilinganan, murag nakabantay sila nga kuryente. Nabiyaan matud pa nga charger sa cellphone, sulod sa panimalay sa pamilyang Caceres ang ginatudlong hinungdan sa sunog. Apan depensa nila nga wala kunoy naka-charge niadtong tungura. Kung na-charge kuan si mama ra may cellphone na may cellphone nadala man kini ang cellphone. Buto jud kay wala gid mi ka kuan sa mama po pautan no kay tulala pud siya ligid charger hinungdan nato sir kay. Sa kinatibukan, 8 ka mga balay ang naugdaw, kun asa 13 ka mga magbanay ang apektado. Bitala sab kini og 180,000 pesos nga structural damage. Samtang sa Zone 3 Baraupol, Misamis Oriental, ugdaw sab ang 7 ka mga balay dihang gilamoy kini sa kalayo pasado alas 3 sa hapon adlaw Lunes. Sa inisyal nga investigasyon sa Opol Fire Station, gidudahan nga ang nabiyaan kuno nga kalan nga adunay gihaling sa usa ka panimalay ang tinubdan sa kalayo. Hinuon walay natala nga nasamdan sa maong insidente. Apan, mikabat sa 450,000 pesos ang structural damage nga natala sa maong sunog.
Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa At Home with GMA Regional TV. Cagayan de Oro City Pastor Denver Andales ug Junior Pastor niini nga gidakop tungod sa warrant of arrest sa kasong murder na kumit na sa City Jail Bail Dormitory sa BJMP 10. Pag-uswag sa kaso ni Adrian Fornillos gikalipay sa pamilya niini. Ani ang report. Gikumpirma karon sa Cagayan de Oro City Police Office nga human mapresenta sa korte si Pastor Denver Andales ug Pastor Jeter Donot. Gilayon kini gidala sa Cagayan de Oro City Jail Male Dormitory ilawom sa Bureau of Jail Management and Penology Region 10. Kinisubay sa mando sa korte aron luwas sila nga makustodiya samtang ginapahigayon ang pagtaral sa kaso. Adlong Lunes, ginakop sa mga personahe sa Kokpo ang duha ka mga akusado subay sa warrant of arrest sa kasong murder tungod sa pagkalambigit kuno nila sa pagpatay kang Mr. Cagayan de Oro 2023 candidate Adrian Fornillos niadtong bulan sa Mayo. Dawat na to sa commitment order, di proseso dayon sila sa medical nga proseso. So dayon gihatod ngadto sa correctional institution, particular na sa Lumbia City Jail, ug ang mga akusado sa pagkakaroon tuwa na dito sa City Jail sa Lumbia. Samtang sa kabay ni Attorney Robert Maestre, legal counsel ni Pastor Andales ug Nonot, gikasubo nila ang pagkapriso sa ilang kliyente. Apan, andam silang atubangon sa korte ang kaso. Usa sa ilang mga nag-unang remedy nga himuon ang paglihok sa petition for bail, petition for review ngadto sa DOJ ug motion to quash sa warrant of arrest. Unbillable ang murder pero naman gud sa atong reglamento sa atong rules of court nga pwede pod pwede pa mag-petition for bail ang usa ka akusado before sa conviction sa regional trial court or before sa MTC, no? And basta kay ato ra mang ipamatud-an, ato ra mang i-convince ang korte nga ang ebidensya sa prosecution is weak. Tungod sa pagkadakop sa duha ka mga akusado, daw nakaginhawa karon sa kampo sa pamilyang Fornillos. At least after 7 months from the killing of Adrian, the family was finally vindicated in their claim that the killing of Adrian be given justice. Andam na sabkuno ang prosecution sa ilang mga ipresenta nga ebidensya sa korte. So on our part, we are ready to present our witnesses. We are ready to present our documentary evidences and other evidences that is material to the case. Wala sab gipadaplin sa kampo ni Fornillos ang posibilidad nga ilang magamit isip witness ang uyab ni Adrian nga si John Orog. So it depends on how the case will develop, but certainly we need material witnesses like June. So if the right moment comes, then we might be calling her as one of the witnesses of the prosecution. It's possible. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Moabot sa kaping 30 million pesos nga kantidad sa illegal nga droga ang gipang sunog sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA BARM. Gipang sunog sa PDEA BARM pinaagi sa thermal destruction ang kaping 30 million nga kantidad sa illegal nga droga nga ilang nakumpiska sa gipang lusad nga operasyon batok illegal nga droga. Nahimo sab kini pinaagi sa gipagawas nga order gikan sa korte nga sunugo na ang maong mga ebidensya. Gipahigayon ang thermal destruction sa pasilidad sa Simway Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Misaksi sab sa aktibidad ang mga opisyales sa lokal nga kagamhanan, sakop sa media, korte ug law enforcement units. Sumala kang PDEA BARM Regional Director Christian Frivaldo nga pagpakita sab kini nga wala nila gina-recycle ang nakumpiskang droga sukwahi sa pagduda sa uban. Based sa mga court orders na marireceive namin for the destruction, mas maparami pa namin yung made-destruct na illegal drugs. At any given time naman, basta meron kaming court orders na pwede namin pagsamasamahin para mag-destruct, gagawin natin ito. Mga kapuso, maayo ang dagan sa atong panahon karong buntag apan mangandam gyapon sa posibleng ulan nga masinati unyang hapon o gabii.
Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, pipila ka lugar sa Zamboanga Peninsula, Basilan ug Soc-Sargen Region ang posibleng makasinati og ulan karong buntag. Pero pag-abot sa hapon, ang halapad na makasinati og pag-ulan sa Mindanao. Sumala sa pag-asa, mga localized thunderstorms ang nakaapekto sa dakong bahin sa nasod, ilabi na dinhi sa Mindanao, samtang northeasterly surface wind flow sa northern Luzon. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Usa ka retired police ang arestado sa Zamboanga City. Human matud pa kalit nga nagpabuto sa iyang pusil gawas sa panimalay niini. Samtang gituohang shabu, nakumpiskasab gikan sa maong pulis. Ani ang report ni Krisa Dapitan. Balhog karon sa Zamboanga City Police Station 8 ang usa ka retired police nga si Police Staff Sergeant Lomel de la Torre, 46 anyos, residente sa 5th Street, Barangay Calarian, Zamboanga City. Human nga gireklamo matud pa siya sa iyang mga silingan tungod nagapabuto kini sa iyang pusil gawas sa iyang panimalay adlawng Sabado. Gani, naabdan pa siya sa kapulisan nga nagapabuto pa sa iyang pusil. Naabutan nila itong isang retired PNP na nagpaputok ng baril. After nung nakita niya na nandun na yung mga personnel natin, bigla siya tumakbo papunta sa loob, kaya hinabol po siya ng mga responding policeman natin, nahuli nga siya. Narecover kaniya ang iyang pusil nga kalibre 45 nga personal nga armas matud pa niya. Lakip ang lisensya sa maong pusil ug mga bala niini. Apan aduna say nasakpit nga 50 ka gramo sa gituhang shabu nga mobalor sa 340,000 pesos gikan kaniya. Sumala sa kapulisan, nasuko matud pa ang sospek tungod wala kuno ang iyang pamilya didto sa ilang panimalay, hinungdan nga nagpabuto na lang kini sa iyang pusil. Ang sospek, ulahing na destino sa Titay Municipal Police Station sa Titay Zamboanga, Sibugay. Wala na mihatag og pahayag ang sospek. Sa karon gipaubos na kini sa inquest proceedings og pasakahan og kasong paglapas sa illegal discharge of firearms, Section 11 sa RA 9165 og sa COMELEC Resolution 10198. Dugang niini, gipaubos na sab sa drug test ang pulis o ginapaabot pa sa kapulisan ang resulta. Samtang subay sa taliabot nga campaign period sa October 19, sumala pa, mas hugot karon ang ginapatumang checkpoints ug police visibility sa Zamboanga City Police Office aron masiguro ang hapsay nga pagpangampanya sa syudad. I-observe na lang natin kung ano po yung nasa batas natin, particularly itong gun ban, and also yung mga may mga firearms, be a responsible owner naman po, para at least maiwasan natin na yung magkaso-kaso pa po. Yung nga po yung hinihingi natin sa cooperation ng mga kandidato, para at least maging maayos po yung DSKA election natin. Ako si Krisa Dapitan para sa At Home with GMA Regional TV. Duha ka lalaking magbarkada patay human gipusil sa Pikit, Cotabato. Crime of passion usa sa ginalantaw sa otoridad nga motibo sa krimen. Dugang detalye sa report ni Jess Tony Humamil. Nagbuyod na sa yuta kining duha ka mga lalaki sa boundary sa Barangay Ladingan ug Barangay Kalawag sa Pikit, Cotabato. Dihang naabdan sa meresponding mga personahe sa Pikit PNP. Sumala pa nakahiagom og mga samad pinusilan sa nagkadaiyang parte sa lawas sa mga biktima. Gisulayan pa sa otoridad ug dala sa ospital ang duha apan gideklara kining dead on arrival sa mga doktor. Giilang mga biktima nga sila si Jamer Ibrahim, 21 anyos, senior high school student sa Pikit National High School, ug Muhaliden Amer, 20 anyos. Maghigala matud pa ang mga biktima ug puros mga residente sa Barangay Poblasyon sa Pikit, Cotabato. Sa investigasyon sa Pikit PNP, sumala sa pamilya ni Muhaliden. Alas 8 sa gabi milakaw ang biktima sa balay aron unta makikita sa iya kunong uyab. Itong si Muhaliden Amer is allegedly meron po siyang i-meet up na girlfriend daw umano niya At kaya nga niyaya niya itong si Jamer Ibrahim na pumunta doon sa nasabing liya lining ng boundary ng Barangay Ladingan and Barangay Kalawag, Pikit, Cotabato. So ngayon nga, on that certain time, alas 11 ng gabi, pagdating po nila sa area, is pinagbabaril po
no, sila. Nakaplagan sa mga otoridad sa crime scene ng upat ka mga basiyo sa bala sa caliber .45. Sumala sa pikit PNP, wala na hilabtan ang gamit sa mga biktima. Usa sa ilang ginalantaw karon nga motibo sa krimen, mao ang crime of passion. Sa angulo no, na tinitingnan natin with this incident is probably itong tinatawag natin crime of passion. No? Kasi allegedly, itong kanyang girlfriend na ka-meet up is allegedly na girlfriend niya na supposedly i-meet up niya on that night is mayroon po itong live-in partner din, no? And may anak, no? But we cannot conclude yet, no? The investigation is still ongoing. Panayon ang investigasyon karon sa insidente ug pagtumbok kung kinsa ang responsable sa krimen. Ako si Jess Tony Humamil para sa At Home with GMA Regional TV. Palaumon ang nabunturan LGU sa Davao de Oro nga makabuot nila ang mga gikinahanglan aron mahimo ng usa ka syudad ang ilang lungsod. Sumala kang nabunturan Mayor Myrosel Balili, gipangandaman na nila ang mga rekisitos aron mahimong syudad ang capital town sa Davao de Oro. Aduna na sila mga ginapropose nga mga programa o proyekto nga income generating aron mas paspas nga makabuot ang ubang rekisitos. Usa sa mga nakabintaha kung mamahimo ng usa ka syudad ang lugar mao ang mas taas nga budget allocation alang sa city government. Ilawom sa Republic Act 11683. Mamahimo na nga mo-apply alang sa city status ang mga qualifiers sa o qualified municipality bisan og aduna kini gamay nga land area ug populasyon. We're really working hard para mahimo gid mi city. Imagine 400 million. Pero very optimistic man ta. Mga Palestinians nga gustong muhikling gikan sa Gaza ang nagtapok karon sa Rafah border. Natanggong karon dinhi sa Rafah border sa Gaza City kining libuan ka mga Palestinian nga desperado na nga mubiya sa Gaza human kini ginapombahan karon sa Israel. Buot sa mga Palestinian nga makagawa sa border padulong sa nasod Egypt. Ang Rafah ang border tali Egypt Sinai Peninsula ug Hamas governed Gaza. Kini lang ang bugtong agianan nga dili kontrolado sa Israel. Gibutyag sa security sources sa Egypt nga aduna kunoy ceasefire aron hatagan og higayon nga makagawa sa mga tao nga adunay foreign passport gikan Gaza og kanilang ang tugot ang makagawas. Apan gibutyag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa usa ka pahayag nga wala kunoy ceasefire. Gatusad ka metric tons nga hinabang gikan sa nagkadiag nasod ang natanggong sab sa Egypt Sinai Peninsula o pipila na kaadlaw tungod wala pa'y nakuhang safe delivery niini padulong sa Gaza. Euro 2024 qualifier tali Belgium ug Sweden ang wala na dayon. Human duha ka Swedish nationals ang gipusil patay. Unang gisuspende sa halftime ang dula tali Belgium ug Sweden alang sa Euro 2024 qualifier. Apan wala na gayud kini na dayon. Human duha ka Swedish national ang gipusil patay samtang usa ka samdan sa Central Brussels niadtong Lunes. Ang suspect ang gilayong misibat human sa pagpamusil. Hinungdan nga walay puas karon ang manhunt operation sa otoridad ug gitaas ang terror alert sa Belgium sa highest level. Gibutyag sa Belgian Federal Prosecutor nga wala sila'y makitang hinungdan nga konektado ang panghitabo sa kagubot karon tali Israel ug Palestinians. Ang mga biktima ang nakasuot kuno og Swedish shirt dihang gipamusil sa suspect. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, sa mga gustong makakaton kung unsa ang dakong tabang sa katawhan ug sa kinaiyahan ang pagtanom og kawayan, ipahigayon ang ika-23 nga Bamboo Training Seminar Workshop sa Antipolo City. Himuon kini karong umaabot nga Sabado, October 21 sa Sitio Tanza 2 sa Barangay San Jose, Antipolo City. Malingaw ug magtuon kauban ang mga bamboo expert dinhi sa nasod. Pipila sa mga hisgutan kung paunsa makatabang ang kawayan sa pagsulbad sa problema sa pagkaon, sa ginasuot, balay ug uban pa. Kung unsaon pag-apil, tutok lang sa detalye nga naka-flash sa inyong TV screens. Pipila ka motorista sa Zamboanga City mialma na sa epekto sa ilang pamasada sa bugat nga dagan sa trapiko sa syudad. Gumikan kuno sa dungan nga ginahimong road projects sa syudad. Ano ang report ni Efren Mamak. Mialma na ang pipila ka mga motorista sa Zamboanga City sa nasinating bugat nga dagan sa trapiko sa sentrong bahin sa syudad.
Sobra talaga sir, malaking perwisyo talaga sa mga mas lalo na sa mga katulad namin mga rider. Sobrang laki ng kain sa oras namin ba, tsaka sa gasolina. Bien traffic aquí en Zamboanga ahora. Liga a las 4 hasta las 8 del noche, bien traffic. Aga también a las 6 hasta mga alas 9. Bien traffic, makakonsumya. Ang gitudlong hinungdan sa grabing traffic, mao ang dungan nga ginahimong road projects sama sa ginatukod nga flyover sa intersection sa National Highway sa Barangay Tetuan o Governor Camins kung asa gikan sa 6 lanes. 2 ka lanes na lang ang temporaryong maagian sa mga motorista. Aduna sa gipaygayong drainage repairs sa mga kadalanan sulod sa 7-kilometer radius sa syudad. Ang gilaraw nga remedyo sa maong problema sa lokal nga kagamhanan mao ang pagdugang og mga traffic personnel nga magmando sa dagan sa trapiko. Sa kasamtangan, anak kuno sa 90 ang traffic enforcer sa syudad. Busag gilaraw nila nga magdugang o gana sa 50 pa nga magsugod human ang Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2023. We are doing our best to address, in fact, hinihingi natin sa mga traffic enforcers natin yung duty nila to extend kung pwede until 9 or 10 in the evening. In fact, we have already hired mga additional traffic aids to help sa traffic congestion. And also, we are also appealing sa mga barangay within the 7 or 10 kilometer radius, yung mga barangay tanod nila kung pwede, to help our traffic enforcers, especially dyan sa Baliwasan, in Tumaga, Santa Maria. Dugang solusyon sab kuno ang gilaraw nga pag-abli sa mga bagong diversion road sa Central Business District. We are actually studying yung mga rerouting or going one way, especially doon sa San Jose, Guso area. But we also have to consider baka yung mga business establishments doon maapektuhan rin. Tingnan natin kung that is feasible gawing ulit one way. Nangayo og pagsabot karon ang lokal nga kagamhanan gikan sa katawhan kay alang sab kini matud pa sa kalambuan sa syudad. City naman, we understand that the plight of our motorists. And so ako na mismo humihingi ng sabihin natin ng pasensya sa mga motorista. Hindi natin pwede sacrifice na hindi natin gawin to at the expense convenience ng mga motorista. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa At Home with GMA Regional TV. Pipila ka mga person with disability ang gihatagan og higayon sa Zamboanga City LGU nga ipasigarbo ang ilang mga talento atol sa aktibidad nga kabahin sa pagsaulog sa Zamboanga Hermosa Festival 2023. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Mihatag og kalingawan sa mananaway sa Zamboanga City ang gipasigarbong talento sa 14 ka mga partisipante nga persons with disability atol sa aktibidad nga kabahin sa pagsaulog sa Zamboanga Hermosa Festival 2023. Adunay mibirit sa pagkanta alang sa ilang solo singing performance. Ang uban giapilan sab sa pagtukar og musical organ ug gitara ang ilang pagkanta. Duna say mihataw sa pagsayaw. Matud sa City Social Welfare and Development, kini ang labing unang higayon nga dunay samang programa nga nalakip sa pagsaulog sa Hermosa Festival. El song solo, okay sa mga orthopedically handicapped, other disability, pero alya na dance, yan required ka may chene, hearing impaired or deaf, no, para inclusive te. Ang 31 anyos nga si Ella Fiorok kinsa adunay visual impairment, gikalipay ang higayon nga nakashare sa iyang talento sa pagkanta. Happy po. Grabe, as in to the highest level.
Dan share lang niya, sir, kasi dali si Papagad, no, yan share lang niyo kung ng mga bibientes di aton to touch their hearts. Matud sa CSWDO, dakong tabang ang maong aktibidad aron mabati sa mga PWD nga aduna sila higayon nga makapasigarbo sa ilang talento. Ginaduso sab sa maong buhatan ang programang Care Able Project kung asa ginaduaw sa mga personahe sa CSWDO matag barangay ang mga banay sa komunidad nga adunay miyembro nga PWD aron marehistro og makabenepisyo sa mga programa ug serbisyo sa LGU. I am appealing to the parents, si Genocedes PWD, members of the family, no matinihuya, no? Kay they can be equal to the able persons, no? That's why we are launching this kind of program to show to the entire world that the PWD is not really there behind. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, 68 days na lang, Pasko na! Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Babahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakauling balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV, tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.